Moving on to the next topic, we'll have contact and resistances to contact. First, let us know what is contact is about. So contact is made by seeing, hearing, smelling, touching, and moving, or how we connect or interact with the environment. So how can we say that contact is good or effective? So effective contact means interacting with nature and with other people without losing one's sense of individuality. So kung mag-ano ta tao, mag-interact daw sa aton environment, dapat hindi naton madula ang aton nga sense of individuality. Dapat kilala ta gyapon naton sarili kag aware ta sa mga ginaobra ta. So may mga prerequisites day para mabalaan kung effective ang aton nga contact. And these prerequisites are good contact are clear awareness, full energy, and the ability to express oneself. Dala naton mabalaan nga mayo ang pag-interact naton sa environment. So according kay Merriam-Webster 1987, i-claim niya nga ang contact is the lifeblood of growth. So siya gid ang framework, siya ang foundation asang contact. Sa growth, I mean. So it is continually renewed creative adjustment of individuals to their environment or ang pag-enhance nila do journey nila kumbaga ang contact para sa growth nila. Kaya ang contact daan ga result sa ilang zest, imagination, and creativity. So after every contact experience, miyara gana sang withdrawal, hindi may iwasan yung wala sang withdrawal. So ang withdrawal gina-integrate ya kung ano na learn sa isa ka individual. So mga gestalt therapist talk gid may duwa gid ka functions of boundaries. Ang gestalt therapy is to connect and to separate. So ang both mag-connect and mag-withdraw is very necessary and important gid to healthy functioning sa isa ka individual when mag-undergo sa gestalt therapy. So ang mga gestalt therapist ga-focus man dayon sa interruptions, disturbances, and resistances to contact, which na-develop una as a coping mechanism, as we all know, but often end up silang mag-prevent sa experiences nga na present in a full and real way. So ara bala nga abi mo do okay na tanan, streamline na tanan, naka-move on ka na from that experience, pero when i-talk ta siya liwat, kung paano tong interaction environment, how we see our environment or palibot naton, dira makita sa therapist yali. Kaya may mga interruptions Japon, may mga disturbances, and ga-resist na Japon sa interaction niya na sa contact na. And that is what we call or ang term sa gestalt therapy as contact boundary phenomena or ang resistance nga na-develop as coping mechanism nga ga-possess both positive and problematic qualities. According kay Polster and Polster 1973, magutod na sila, describe 5 different kinds of contact boundary disturbances. Ang first is introjection. Ang second is projection. Third is retroflexion. Fourth, deflection. And last, ang confluence. So, i-explain natin sila isa-isa. So, the first one, we have introjection. It is a tendency to uncritically accept others' beliefs and standards without assimilating them to make them congruent with who they are. Amo ni ang do after hambal sa isa ka tawo or as may interaction ka mo, naghambal sila niya amo na siya. Diretso ka man dyan pati dayon. Wala mo na gin-check nga ay okay based actions ya may muna gyud sa galing personality or amo na ginubra dugin baton mo dyan agad. Like naghambalan sa nga buot sa nga tao sa nagsojo sa isip mo nga ay ubuot mo sa tao without thinking bala sa actions ya if
paano siya naging buot kag naa naging buot siya. Second one is projection. Na-discuss naman yung ligad sa ego coping mechanisms natin. So it is how we disown certain aspects of ourselves by assigning them to the environment. We avoid taking responsibility for our own feelings and the person who we are. So wala sa and ang retroflection naman, it consists of turning back onto ourselves what we would like to do to someone else or doing to ourselves what we would like someone else to do for us. So sa retroflection, amo na ang do mga past experiences mo na since natapos itong experience nga to, harap ka na sa future kag ginapanumdum mo nga anong ang maobra ko ayhan para maging better ang contact na to or what could I have done differently para may better yung results or may lain yung results nga makuha amo sa retroflection ka reflect ka sa natabo sa past. Ang fourth naman is deflection, which is the process of distraction or veering off so that it is difficult to maintain a sustained sense of contact. We attempt to diffuse contact through the overuse of humor, abstract generalization, and questions rather than statements, according kay Froh 1986. So sa deflection yun, every time being may contact may experience, or may interaction with other people. So, kung ginprank ka tabi nila, imbes nga do i-take ta seriously, gina-try ta himuan joke or kadlawan na lang para hindi lang hindi maglain sa buot naton or para ma-take naton lightly ang mga ginpangambal nila or ang interaction nila para hindi siya muna kabugat. Next is confluence. So it involves blurring the differentiation between the self and the environment. As we strive to blend in and get along with everyone, there's no clear demarcation between internal experiences and outer reality. So sa dere, do say man nga wala mo gonna take seriously tanan. Ang interactions mo sa palibot mo ag sarili mo is though taken for granted lang to normal nga occurrences lang sa wala ka take any lessons do anything amo na. So amo na sa confluence, amo na nga wala clear demarcation between internal experience and outer reality. Kay although ga-differ ang interactions kana pero wala ka bala may makuha gid nga any nga lessons or takeaways. So, amo na sa mga coping processes under sa Gestalt therapy. So, ang mga interruptions, disturbances, and resistances to contact ani, amo na sila ang ga-prevent sa aton nga maging present sa aton gid nga life. Kay inattend naton nga nga hindi pag take seriously, hindi pag critically think kung ano gid man kung ma-observe na gyud man actions nila, kag words nila nga naga-match man, may gina-project kita para ma-avoid since nawa experiences naton dati. Tapos may ara ta gusto i-change sa future now nga nawala na to ang result nga naubra sa past. And may ara man jud times nga gina-distract naton sarili naton para hindi pa take gid ang isa ka bagay para ma-take naton lightly. So mga resistances to contact ani ga-blur sa aton reality. And sometimes maka-contribute ni dyan sa sa dysfunctional behavior man kay tend naton maging avoidant na lang sa tanan nga bagay kaysa i-face ang reality naton. Though ga-cling ta permi sa what if or sa iba nga bagay nga ideal tani para sa aton pero wala naton naobra kay lain ang nakuha ta nga result sa reality. So tungod sa pag-avoid naton sa realities nga nagakadulaan kita opportunity nga ma-face gid ang life kaya gusto naton kag ma-take ang mga opportunities kay
nakulbaan na ta mag-face ang reality mo. So, kisa wala na tagakuha sa naton as mga opportunities para dara. Uh, Moving on to the now, it is one of the main contributions of the Gestalt approach as it emphasizes on learning to appreciate and fully experience the present moment. So, sa Gestalt therapy, gahatagid sila importance kung ano ara sa present subong. Hindi hindi too much sa past, hindi man too much sa future. Kung anong present subong, anong kaya mo mobra subong, paano ka mag-interact subong, and ano ang gusto mo pag idobrahon subong. Kaya dapat gahalin man mismo sa client. Kay dara mo mabalaan niya serious gyud ang client sa iya changes if mayara sa gusto nga baguhon subong. Since ang Gestalt therapist gapatidaan niya if ma-focus sa past and sa future, isa na siya ka way para mag-avoid nga mag-connecta sa reality sa present time subong. So, amo ni siya ang ginatawag nila nga phenomenological inquiry as it involves paying attention to what is occurring now. Hindi sa past, hindi sa future, kundi now. Nag-occur dapat now ang gina-focusan naton. Kay most people daan, stay lang sa present for a short time. Tapos gabalik naman dayon sa past or sa future kapag dumon. Amo na inconsistent sila. Ang inconsistency ga-create na dyan sa avoidant man nga behavior. Na mabudlayan sila focus sa present. Isa man ka factor nga hindi sila ka-focus sa present is because the next topic is unfinished business. So, sa unfinished business, pwede nila ma-manifest na ang unexpressed feelings nila nga nasubuan sila, natakaan sila, or akig sila, or any negative nga experience or feeling sa past. Kaya ang mga wala na acknowledge nga feeling sa past ga-linger daan, dugay siya dayon amo ni nga gaka-result sa projection, sa retroflexion, kay ang mga unfinished business mo or mga negative experiences mo man sa past, dala mo man gyapon sa present. Kag ginapanumdum man gyapon past mo nga ano pwede to mag-fix, ano pwede makaiuto sa interaction namon nga to para maging effective siya. So, ang unfinished business, unacknowledged feelings sila nga galinger sa background and gina-carry sa present life naton. Gi-interfere ni siya dyan sa effective contact naton sa aton environment kag sa sarili naton. Kay amo na namin ko agina na since may resistance to contact wala naton na face ang reality, hindi naton makita ang mga problema naton subong kay ga-focus ta too much sa past or sa future naton. And once mag-focus na today, like stuck na gid ta, hindi naton ma-try gid take self naton or iba niya taho sa point kani sa life nila. It's called impasse or stuck point. Ga-occur ni siya sa when external support is not available or ang way of being does not work. So, by completely experiencing ang impasse, hindi sila maka-experience ang contact with their frustration and i-accept man kung ano tayong gusto lang matabo sa reality nila. Amo na sang impasse. Stuck ka lang ginaya tapos hindi mo siya Japon ma-accept. Do ara sa Japon galinger sa imo ang feeling ang negative feeling nga mo na sa amo na sa impasse. Stuck ka, hindi ka maka-move on. Then next is ang energy and blocks to energy. So when energy is blocked, it may result to unfinished business. So ano ni ang ginalamin naton yung energy? So ang blocked energy nga na is rather form of defensive behavior. Pwede rin siya makuha sa tension sa parts ng body naton, sa posture, sa pag-tightness naton, pag-grabbing yung grip,
or taas walls naton, hindi ta mag-breathe properly, ga-avoid ta tulok sa mga tao, damo-damo kain sang blocked energy. Most likely mga blocked energy amo na yung mga opportunities nga wala mo na take nga let's say for example gusto mo tani mag mag-intra-contest pero wala ka ng intra-contest kay nahuya ka. So isa ni sa ka-energy blocker nga ga-stop sa sarili mo from experiencing contact or pag-interact sa environment mo. Kaya since wala mo to ang opportunity nga na gin-restrict mo man sarili mo sa mga gusto mo. So amo na sa ang block nga energy. And that'll be for my topic. Thank you guys.